Sa video ito may mga tips akong ibibigay sa inyo para hindi ma-lock ang inyong SSS account online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So diretso na po tayo dito sa member login ng my.sss portal ninyo. So dito guys, yung unang tip na ibibigay ko sa inyo, pagkalagay ninyo ng user ID, syempre yung user ID nyo, makikita nyo naman talaga yan dyan. Tapos dito sa baba, paglagay ninyo ng password, make sure guys, tama yung tinype ninyo. Kasi pag naglagay kayo ng password dyan, hindi po makikita ninyo yung password na ilalagay ninyo. Kasi yung iba may nakalagay na parang mata dyan na pwede mong i-view yung password na ilalagay mo. Pero dito sa SSS portal guys, walang ganon. Hindi mo ma-view yung password na ilalagay mo. So dapat bawat type mo ng letra or number, maliit man o malaki na letra, dapat tinitingnan mo kung tama yung nilagay mo. At make sure walang mali. So kung okay na yun, i-click nyo na po itong sign in. So dito na tayo kapag nakalagay na kayo ng user ID at password at sa tingin ninyo tama, tapos pagka-click ninyo ng sign in, hindi kayo nakapasok. So for example, ipagpalagay lang natin, ganito yung lumabas, invalid user ID or password. So nasa sa dalawa kung tama ba yung user ID at password na nilagay ninyo. And kung tama naman yung user ID niyo guys, may marireceive po kayong email na kagaya nito na may unauthorized attempt daw sa pag-login sa inyong SSS account na ginawa. So nandito po yung petsa at ang oras. So ibig sabihin yan, kayo yung nag-login, so tama yung user ID na nilagay ninyo. Kasi naka-receive kayo ng email Kasi yung user ID na nilagay ninyo, nakalink yan sa email address ninyo. So kung tama yung user ID na nilagay ninyo at mali yung password, makaka-receive po kayo ng email na kagaya nito. So balik na ulit tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So kung sa tingin niyo guys mali yung password na nilagay ninyo, ulitin nyo po. Pero kung sa tingin niyo tama yung password ninyo pero ganun yung lumabas, invalid user ID or password, doon po maraming nagkakaproblema at na-lock yung account nila. Kasi alam nila tama yung user ID na nilagay nila at tama yung password na nilagay nila. Pero ganito yung lumalabas palagi, invalid user ID or password. So, uulit-ulitin nyo yan, uulit-ulitin nyo. So, kapag inulit-ulit nyo yan, mga 3 beses na ganun pa rin, dyan po malalock yung account ninyo. Kaya ang tip na mabibigay ko sa inyo kapag ganyan, sa tingin ninyo tama naman yung user ID at password na nilagay ninyo, pero ganito yung lumabas, invalid user ID or password, ilagay nyo na lang po 1 or 2 beses kayo mag-attempt. Pagkatapos kung hindi talaga makakapasok, tigilan nyo po muna. Huwag na po muna kayong mag-login. Huwag nyong i-continue mga 3 times na magiging invalid pa rin. Kasi kapag ganyan, malalock po talaga yung account niyo. Mga 3 beses hanggang 5 beses na nag-login kayo pero mali yung password na nilagay ninyo, malalock talaga yung account niyo. So, mas maigi kapag 1 or 2 attempt na kayo, tigilan nyo po muna, padaanin nyo mga 1 oras, 2 oras bago kayo mag-login ulit para hindi po malock yung account niyo. At isipin nyo pong mabuti kung ano talaga yung user ID at password ninyo para pagkaraan ng 1 or 2 oras or 3, makaka-login na po kayo. Basta ganun lang guys, pagkalagay ninyo ng user ID at password tapos ganito yung lumabas, invalid user ID at password, mag-attempt lang po kayo ng 2 beses. So wag nyo na pong itry na 3, 4, 5 ganyan kasi malalock po yung account niyo kapag invalid palagi. So ulitin ko, 1 or 2 lang. Kapag invalid, mag-antay ng mga ilang oras bago mag-attempt ulit na mag-login. So for example, nakapasok kayo dito, nakalagay kayo ng user ID at password tapos nakapag-sign in kayo. So mapupunta kayo dito sa pag-receive ng OTP. So dito sa OTP, sa paglalagay ng OTP, dito marami din ang mga account na na-lock dahil sa OTP na ito. Kasi minsan delayed yung OTP na nare-receive nila. And by the way guys, baka magtaka kayo bakit may
time-based one-time password na ako dyan katabi ng one-time PIN through SMS. Kasi may ginawa na po akong video dyan kung paano maglagay ng time-based one-time password at may ginawa na rin po akong video kung paano mag-login sa SSS kahit wala kayong cellphone number or nawala yung cellphone number ninyo at hindi na kayo makaka-receive ng OTP. So balik tayo dito. So i-click natin itong Get PIN. So dito alam naman natin ngayon na delayed yung OTP na nare-receive natin. Kaya dito maraming nalalak yung mga account nila. Kasi unang attempt guys, wala talaga kayong OTP na marireceive. Unang attempt ninyong pag-get ng OTP. So wala kayong OTP na marireceive. Kaya matatapos na lang yung 5 minutes na timer dyan at ganito na yung lumabas, 00 na at nagkulay pula na, wala kayong marireceive na OTP. So ang gagawin ninyo, magre-request kayo ulit. I-click nyo ulit yung Get PIN. So bali, 2 beses na kayong nag-request. So, dito mag-aantay na kayo ng OTP ulit. So, una, may darating na OTP sa iyo na ganito. So, bali ito yung OTP na marireceive ninyo. So, take note guys, 2 beses kayo nag-get PIN ng OTP. So, ito yung unang OTP na na-receive ninyo. So, itong OTP na ito yung ilalagay ninyo dito sa pangalawang request ninyo. So, ilalagay ninyo yan dito. So pagkalagay ninyo dyan guys, magiging invalid yan. Bakit? Kasi yung OTP na nilagay ninyo ay yun yung OTP ng unang request ninyo. So yung unang request ninyo na OTP nilagay ninyo sa pangalawang request ninyo. So magiging invalid po yan. So ang tip na maibibigay ko sa inyo para hindi po malak yung account ninyo, kasi kapag palaging mali yung OTP na ilalagay ninyo, malalak talaga yung account ninyo. So, ang tip na maibibigay ko sa inyo, bilangin nyo po kung ilang beses na kayong nag-request ng OTP. Tapos, bilangin nyo din po kung ilang OTP na yung nare-receive ninyo. So, for example, 3 beses na kayong nag-request ng OTP. So, make sure yung pangatlong OTP na marireceive ninyo, yun po yung ilalagay ninyo sa pangatlong request na OTP ninyo. Yun po kasi yung mga dahilan bakit nalalak talaga yung account natin, kasi yung OTP na nilalagay natin is delayed or hindi sa kanya na OTP. Bali sa unang request natin na OTP yun, tapos nilagay natin sa pangalawang request, kaya magiging invalid talaga. At kung ilalagay nyo palagi yan at magiging invalid palagi, dyan po malalak yung account natin. Basta tandaan nyo pong palagi, kapag naka-invalid na kayo ng 1 or 2 beses, huwag nyo na pong dagdagan. Antayin nyo po muna makalipas ang mga ilang oras bago kayo mag-attempt ulit para hindi malak yung account ninyo. And by the way guys, sa mga gustong mag-unlock ng kanilang mga account na nalock na, may video na po akong ginawa dyan kung paano i-unlock yan.